Ang mismo kong sinasabi dito mga bossing si Marcoleta. Kung ako ho ay ipapatawag diyan sa Kongreso, mga kababayan, at nirekta ako kasi may mga content ako kay Marcoleta at nirekta niya ako, bakit mo nasabi na nagsisinungaling ako? Sasabihin ko yun. Rektahan. Dahil yun, yung sinabi niya sa Iglesia ni Cristo na hindi man lang binigyan ng karapatan ang mga PNP chief na tawagin doon sa Quadcom o doon sa Congress. Dahil po, ang haba ng panahon, mga boss, na pinapatawag si Tobats. Ano po si Tobats? PNP chief. PNP chief. Nung mga panahon na yun. Di ba? Ipapaplay ko pa yung video. Mga bossing. Ngayon, eto, nagulat ako dito. Diyos ko po. Ay, nako. Kongresista natin, biruin mo, ganyan ang sasabihin. There is nothing as West Philippine Sea. No? Wala po yun. That is a creation by us, mga kababayan. Marcoleta yan, ha? Marcoleta, mga bossing. Hindi naniniwala na atin ang Philippine Sea, na may karapatan tayo sa Philippine Sea. Mga bossing, gawa-gawa lang daw ho natin yun. Gawa-gawa lang daw po ng Pilipinas yun. Putrages, buong mundo, Marcoleta. Pinagtatawanan yung 9-dash line. Pinagtatawanan yung 10-dash line nila. Tapos, yan ang sasabihin mo? No? Isa po yung 9 o 10 dash line o kung 11, 12, 13, kung ilan man na dash line yan, yun yung ipinanlalaban ng China sa atin upang masabi na kanila po. Yung mga West Philippine Sea, biruin mo, sinakop na, buo, lahat pinaligiran na, masabi lang na kanila. Buong mundo nagtatawa doon sa 9 dash line na yun. Na ang sinasabi, imaginary line ng China. Tapos ganito po ang maririnig natin sa kongresista na nanggaling po sa party list. Mga boss, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us daw po. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ano yung UNCLOS? Ano yung naipanalo natin doon? Siguro kung mapa na dating-dati pa, mga kababayan, ang babasahin, baka nga hindi lumilitaw yung West Philippine Sea. No? Baka dahil hindi pa umaangat, mga bossing. Diba, may mga ganyang mga isla dating-dati pa, puro tubig lang ang nakikita mo. Ngayon, nagkakaroon ng climate change, bumababa ang tubig, ngayon, unti-unting umaangat. Hindi naman umaangat. Kumbaga, unti-unting lumilitaw yung mga West Philippine Sea o yung mga isla. Di ba? No one else, sabi, halatang pro-China, yang si Marcoleta. Magising na kayo, taong bayan. Biruin nyo yun, mga kababayan. Tayo lang daw po at gawa-gawa lang daw po natin yung ipinaglalaban sa West Philippine Sea. Ano yung UNCLOS? Na naipanalo ng dating Pangulong Aquino na saktong-sakto pagkaupo ni Duterte, siya namang labas nung papel na yun. Pagkakataon na ng dating Pangulong Duterte para ipagtanggol o para magawa niya yung sinasabi niya na magtatarak ako ng bandila sa West Philippine Sea gamit ang jet ski. Hindi man namin hinahanap yung jet ski sa sasakay dahil alam naman namin, kumbaga salita lang yun. Pero yung ibig sabihin nun, pagtatanggol sa West Philippine Sea. Hindi nangyari ho yun, mga kababayan. Natungangaan lang po. Kaya ngayon, mga bossing, yung isang magiting na walang pagod na nagtatanggol po
sa West Philippine Sea, mga kababayan, na si Jay Tariela ay nagsalita po. I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin. Biruin niyo po yan, mga boss, ha? Nakatindig. At isa po sa pinapaniwalaan ko kung bakit ngayon sumusuporta ang mga kakamping kay Pangulong Bongbong Marcos dahil po dito sa tunay na pagtindig sa West Philippine Sea, mga kababayan. Yung sinasabi sa lupang hinirang. Bato, lupang hinirang, hindi bayang magiliw, ha? Ang mamatay ng dahil sa iyo. Yan po yan, mga bossing. No? Yan po yan. Ang West Philippine, nabasa ko na yun. Hearing someone claim that West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippines, tayo pa ang naging fake news. Ha? Hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization they belong to, and even their own family. No, family. How can one face the younger generation today and tell them that our exclusive o yung EEZ, exclusive economic zone to the west of our archipelago is non-existent, no? Effectively giving up the fight, assess their rights as a Filipino in the West Philippine Sea, mga kababayan. At nandiyan yung mismong si Marcoleta sa ilalim. Biruin nyo yan, mga boss, ano? Ay, nako. Tapos ano po ang ibabala sa atin ng mga DDSO? Sige, ikaw ang una, ha? O ikaw ang sa frontline, ha? O. Halata pong mga takot. Mga kababayan. Kung sakali ho na ako mapatawag diyan, hindi ako papadaan sa init na ulo. Gagawin ko mga 15 days. Mga 15 days ako magbabakasyon o 10 days. Ayan. Para sakali na ma-contempt ako ni Marcoleta. Ay, hindi nga pala pwedeng mag-contempt si Marcoleta. Gulat ka, oh. Nagko-contempt. Hindi naman pala pwede. Ay, Diyos ko po. Anyway, mga kababayan. Eto na po. Sabi ni Ward Cachet 3. Ang lakas mag-cited in contempt. Wala naman pala siya sa TRICOM. Pahiya. Hindi, pero siguro dapat ganun, mga 4 or 5 days o 7 days, no? Kasi po, ang biyahe, simula dito, aabot na po ng 2 araw eh. 1 araw at kalahati eh. Ano? 1 araw at kalahati. Tapos pabalik dito, 1 araw at kalahati. 4 na araw. Total 7 days. Di ba? Kung sakali na ma-cite in contempt ako, at least, dala ko na yung backpack ko, dala ko na yung mga, may pagkain naman dun. No? For sure naman, papakainin tayo dyan. At least, nandun lang ako sa loob ng ng kongreso. Tapos pag uwi, Mark, okay na, uwi na. Paalam po. Uulitin ko, hindi pala pwedeng mag-contempt si Marcoleta, mga kababayan. Anyway,